dynamic and serves the people. There is only one country today that is like that, and that's China. Whether gusto natin o hindi, that is the truth. Okay? Parang gusto natin o hindi, darating at darating yung mga ulan. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin kung paano natin i-minimize yung epekto. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin kung paano natin i-minimize yung epekto ng storm sa ating buhay. Kasi darating at hindi mo kontrolado yung nature eh. Pero kontrolado mo kung paano mo paano kayo magsasalba ng tao at property every time nature shows itself. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin. And China is the best at that now. Kahit mag-flood yan sa China, aayusin nila na mabilis. At yung mga nalilikas nila yung mga tao na mabilis at they were able to save more lives than the previous years. Yan dapat ang measurement natin eh. Ilan ba namatay ngayon? Ilan pwede natin isalba? Ilang bang property damage? Yun ang dapat pagtuunan ng pansin eh. Kaya nga, a national infrastructure program should include it. If you're going to talk about energy, rail, energy, transport, communication, healthcare, lahat, kasama po yan. Iisang intention po yan, hindi yan separate. Ang nangyayari dito sa Pilipinas, bulok na bulok tayo kasi nagsasarili tayo eh. Kung DPWH, ito lang gagawin ko. Kung DTI, ito lang gagawin ko. Kung DOH, ito lang gagawin ko. Hindi. Dapat ang presidente gets all of that together. Dito tayo pupunta. Ang isang liderato ng isang bansa. Dito tayo pupunta. Kasama kayo lahat yan kasi kasama yan sa National Infrastructure Program. A 50-year program, a 100-year program. Dapat ganun mag-isip. Kasi ganun mag-isip ang China. At tignan mo yung rail nila. Tignan mo yung